O ano, nag-away na naman ba kayo? Tinitiis ka na naman. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam. Medyo ang bigat lang sa pakiramdam, ang bigat lang na isipin na bakit nauuwi kayo sa ganyang pagtitiisan. Well, sa video ito mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo ang mga bagay o mga tips na kailangan nyo pong i-apply sa isang lalaki, sa inyong relasyon, kung ito ay hindi na nagpaparamdam. Muli, mararamdaman nyo na muli siyang magpaparamdam sa inyo sa kabila ng paniniis nila sa inyo at sa kabila ng paglayo niya o hindi pagpaparamdam. Kaya mga kamamay, bago po natin to simulan o bago nyo po malaman yung mga bagay na maaari nyong sundan, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nagugustuhan nyo po o nakaka-relate kayo sa mga love advice na aking isinishare dito, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment na rin po dyan. At the end of this video, pipili ulit tayo ng isang comment or situation ng ating mga subscriber na nagko-comment. Kaya ilagay nyo na po dyan ang inyong mga pinagdadaanan ngayon. At yan po ang ating pahapyaw na bibigyan ng simple advice para kahit papaano meron kayong idea kung ano ba yung dapat yung sundan na dapat yung gawin pagdating sa inyong relasyon. Okay? So much for that. Mamaya na lang po sa ulihan ng video. So ngayon, ano nga ba yung maaari mong gawin kung ang isang lalaki ay tinitiis ka at hindi nagpaparamdam? So number 1, mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sa sarili mo at maging high value kang muli. Yes, mga kamamay. Kung dati high value ka, nag-aayos ka, nagpapaganda ka, maaasahan ka, may pera ka. So bakit hindi mo ulit yun ibalik? Mag-ayos ka. Okay? Ayusin mo ang buhay mo, mag-improve ka, mag-self-improve ka. Kaya siguro ang isang lalaki ay tinitiis ka dahil nakikita niya na low value ka na. Nakikita niya na hindi ka na nag-grow. Nakikita niya na parang siya na lang palagi ang nagko-contribute sa inyong relasyon. Yung tipong parang hindi ka na nag-e-effort. Parang wala ka nang na-contribute sa inyong relasyon. Kaya naisip ng isang lalaki na lumayo, tiising ka, hindi magparamdam. Okay, mahirap yon. At ano ang dapat at kailangan mong gawin kapag ganyan na po ang ipinararamdam? Tinitiis ka, okay, hindi ka na chinachat, hindi ka na tinatawagan, yung sweetness na wala, nagbago na. So, bakit hindi nyo po subukang mag-self-improve uli? Ayusin ang sarili at muli mong ibalik ang pagiging high value mo. Mamay, anong ibig mong sabihin na ibalik ang pagiging high value ko? Alam kong alam nyo yan. Nung kayo ay dalaga pa lamang, di ba? Nag-aayos kayo. May sarili kayong income. Kaya mong rumakit. Kaya mong sumideline. Kaya mong mag-produce ng pera. Kahit ikaw lang. Kaya mong tumindig sa sarili mong paa. Pero bakit ngayon? Parang naging batugan ka na. Naging sakit ka na sa ulo. Naging stressful na sa iyo ang isang lalaki. Kapag ganyan mga kamamay, na tipong parang wala ka lang naiaambag, wala ka nang i-contribute sa inyong relasyon, alam kong alam nyo ang dapat gawin. Alam kong kaya yung ibalik ang dating kayo, yung pagiging high value ninyo. Kaya mga kamamay mag-self-improve at ibalik ang pagiging high value babae ninyo. So next, kayanin mo rin na hindi magparamdam. Oo mga kamamay, kailangan nyo rin po ito paminsan-minsan na gawin. Kung alam nyo na yung lalaki tinitiis talaga kayo, nagpaparamdam kayo pero hindi naman kayo chinachat, hindi naman kayo nire-replyan, hindi naman kayo tinatawagan. Online naman siya, pero maghapon na yung lumipas, pati yung magdamag lumipas na rin, pero sininlang kayo. Hindi kayo in-replyan. Ang sakit niyan mga kamamay, tinitiis kayo ng mga yan. Kaya ang dapat nyong gawin, huwag din muna kayong magparamdam para malaman ng isang lalaki na hindi kayo nakafocus sa kanya. Okay? So, sa ganyang paraan mga kamamay, mararamdaman ng isang lalaki kung ano yung nararamdaman mo sa mga oras at panahon na hindi siya nagpaparamdam at tinitiis ka niya. Kaya please mga kamamay, piliin nyo rin na wag muna ring magparamdam kung yan ang gusto nila. Okay, so hayaan nyo na lumipas ang isang linggo, kahit isang linggo. Alam ko mahirap to. Alam ko napakatagal ng isang linggo. Pero syempre, kailangan nyo may patunayan din sa kanya. Na tipong kapag hindi siya nagparamdam, hindi rin kayo magpaparamdam. Okay? Di ba? Nagawa nyo na yung mag-message sa kanya,
magparamdam sa kanya, yung pangungulit sa kanya. Nakakapagod yan. Napakahirap nun mga kamamay. Ayoko naman nababaliwalain lang kayo ng isang lalaki dahil sa sobrang pagmamahal nyo sa kanila. So para hindi na kayo tiisin ng mga yan, huwag muna rin kayo magparamdam para malaman nila kung ano ang pakiramdam nang hindi nila pagpaparamdam din. Alright? So next, huwag niyong ugaliing humabol ng humabol sa isang lalaki. Ito mga kamamay kaya lagi kayong tinitiis. Karamihan ng mga girls, mga kababaihan, kahit ikaw, habol ka ng habol Sinaktan ka na nga. Okay, siya pa yung may ganang mag-no contact rule at hindi magparamdam. Tapos ikaw pa yung habol ng habol? Ano ba naman yan? Nag-iisip ba kayo? Kayo na nga yung sinaktan, kayo na nga yung ginawa ng kasalanan, kayo na nga niloko, pinagtaksilan. Bakit sa bandang huli hinahabol nyo pa? Hindi lang habol habol na habol. Sinasabi nyo pa, bumalik ka lang, kaya kong tanggapin o kaya kong patawarin kung ano man yung ginawa mong kasalanan. Bumalik ka lang kahit ano gagawin ko. Mga girls, hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi nyo kailangan sabihin yan. Hindi nyo kailangan ibaba ang sarili ninyo para sa mga walang kwentang lalaking kagaya niyan. Okay, mga high value kayo. Unang-una, wala kayong ginawang mali. Hindi kayo ang nagloko, hindi kayo ang nanakit, hindi kayo ang nang-iwan, hindi kayo ang nagtaksil, hindi kayong humanap ng kalinga sa iba. Kaya please, kung meron man ditong dapat na humingi ng tawad, humingi ng sorry, makiusap na patawarin, dapat lalaki. At hindi kayo, huwag yung baliktarin. At alam nyo ba mga kamamay, lalo nyo lang pinapalaki ang ulo at pinapataas ang pride ng isang lalaki kapag panay ang habol mo sa mga yan. Kaya mga kamamay, kung hindi kayo tinatawagan, hindi nagpaparamdam, tinitiis kayo, dapat marunong kayong umintindi. Wag rin kayo magparamdam. Magpaganda kayo, mag-improve kayo, okay? Mag-post kayo sa social media. Sa ganung paraan, maaalarma pa ang isang lalaki na siya yung magparamdam, na siya yung maghabol. Okay, basta huwag kayong maghahabol sa lalaki. Kasi nakakababa yan ng value. Kaya kayo ay naaalipin ng mga yan Kasi habol kayo ng habol. Kaya kung kayo man ay hindi message, hindi nagpaparamdam sa inyo, hindi kayo tinatawagan, huwag nyo pong habulin. So next, itigil ang pagiging needy at demanding sa kanya. Ito mga kamamay kapag hindi nga nagpaparamdam yung isang lalaki, panay pa ang inyong demand, panay pa ang pagiging needy ninyo, minumura pa ninyo, sinisisi pa ninyo, panay pa ang paghahanap nyo ng oras sa kanya, nagagalit pa kayo. Ano ba naman kayo mga girls? Hindi na nga nagpaparamdam, hindi ba kayo nakakaramdam? Ayaw na nga kayong i-message Bakit nagiging needy pa kayo? Bakit sinasabi niyo pa na wala na siyang oras sa inyo, nagpapaawa kayo? Para ano? Para bigyan kayo ng oras? Huwag niyo pong hihingin o huwag niyo pong lilimusin sa isang lalaking oras ng mga yan. Kasi pag nagbigay ang mga yan galing sa limos, sa awa, hindi genuine, hindi masarap, hindi masaya. Kaya mga kamamaya, kung hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, please, iwasan po ninyong maging needy at demanding. At hayaan yung magtaka, magtanong, mag-isip kung bakit hindi ka naghahabol, kung bakit hindi ka nagdidemand, saan ka nagiging abala, saan ka nakaka-focus ngayon. Kapag kaganyan ang ginawa nyo, hindi kayo nag-demand, hindi kayo naghanap sa kanya, kayong hahanapin ng mga yan pagdating ng panahon. So next, mag-post paminsan-minsan ng mga achievements mo sa social media. Ito mga kamamay, napakaganda nito para magparamdam sa inyong isang lalaki. Yung mga achievements ninyo, kung ano man yung nagawa ninyo, kung ano man ang meron kayo, kung ano man ang napuntahan ninyo, kung saan ka nagiging masaya ngayon. Pero ang pinakamaganda rito, kung ano ang updated na itsura mo. Kung ano ka na, kung ano yung transformation mo, kung ano yung renovation sa mukha mo, kung dati hindi ka nagsusuklay, kung dati hindi ka gumagamit ng pabango, kung dati hindi ka gumagamit ng mga skincare, ngayon, nag-aalaga ka na. At pag nakita yun ng isang lalaki, agad mapapansin niya yan, sigurado ako. Kasi nagbago ka Kasi nag-improve ka Mapapansin ka agad yan ng isang lalaki. Nasanay ba naman ng isang lalaki na parang hindi ka na interesadong mag-ayos Nasanay, yung ba namang nasanay sa iyo ang isang lalaki na parang ang suot mo palagi mga oversized na damit, pero ngayon, kita mo, naka-crop top. Kita mo ngayon, ang suot mo, napaka-decente mo, napakaganda mo ngayon. Yung buhok mo, hindi na sabog-sabog. Yung mga patay na buhok, wala na.
So sa ganyang paraan mga kamamay, sa pagpo-post mo ng mga achievements mo sa social media, malamang sa malamang magpaparamdam sa inyong isang lalaki at hindi nila kayo matitiis maniwala kayo. So much for this mga kamamay. As I promised, so sa hulihan ng video, pipili tayo ng isang katanungan o sitwasyon ng ating isang subscriber na bibigyan natin ng kahit pa paanong pahapyaw na love advice. Alright? So, ang una, isa lang naman talaga. Okay? Ito, shout out muna natin si Mylene Ferrer from Dubai, UAE. So, lagi daw siyang nanonood dito sa ating munting channel. So, ito po mga kamamay, ang ating katanungan. So, thank you Lord sa magandang advice. Pero ganyan ang ginagawa ko ngayon. Ayokong ibaba ang pride sa lalaking niloloko ako. Kahit pa mag-sorry siya, kasi ilang beses ko na siyang binigyan ng chance pero until now, niloloko pa rin niya ako. Pero ayaw niya akong mawala. Big request niya sa akin na huwag ko siyang hiwalayan kasi live-in kami for 1 year. Okay, kahinayang sana, aminin ko may feelings pa ako. Advise me please, Lord. Sana mapansin mo ang comment ko. So actually, kapag ganito po mga kamamay, yung palagi kayong niloloko, yung minsang niloko ka, okay lang madaling magpatawad. Ang mahirap is yung paulit-ulit Yung problema, kayang solusyonan. Pero yung ugali, yung bisyo, yung paulit-ulit, hindi kayang gamutin. Nasa tao yan. Kung ang isang tao ay hindi willing magbago, yun ang problema. Yun ang sakit sa ulo. Yun ang kaiwan-iwan. Mga kamamay, huwag kayong magpapatali sa isang sitwasyon na alam nyo hindi kayo magiging masaya sa habang panahon. Kagaya nitong si Donna. Donna, nag-usap na kayo? Okay? Binigyan mo siya ng second chance? Actually talaga, nag-usap kayo niya, nagbigay ka ng second chance. Pero until now, niloloko ka pa rin. Yung minsang ginawa, pinatawad mo, pero yung lokohin ka ulit, ulitin ulit, yun ang mahirap. Yun ang nakakapagod. Kaya mga kamamay, mag-no contact rule kayo. Advice ko kapag ganito. Advice ko mag-no contact rule ka para kahit paano masanay ka na wala siya. At malaman niya kung ano ang possible na pwedeng mawala sa kanya kapag dinire-diretso niya ang panluloko. Kasi hindi na tayo pabata. Hindi na tayo pabata Yung lokohang ganyan, tapos na tayo dyan. Kung kayo ay nasa 30s, 40s, wala na dapat sa isip niyo yung magloko-loko pang ganyan Kung hindi pa kayo, ibig sabihin, hindi pa kayo nalagay sa tahimik, kung ayaw niyo pa ng maayos na relasyon, sabihin niyo. Hindi yung ganyan kayong papasok sa isang relasyon na wala namang ginawa yung babae na kalokohan, ang gusto niya ng maayos, masayang relasyon, pero kayo, hindi pa kayo nakaka-move on dun sa pagiging 20s ninyo na gusto niyo flirt-flirt, lokohan-lokohan. Okay? Halimbawa, pwedeng maghanap ng iba kaagad. Hindi naman ganun kadali yan Kaya mga kamamay kung kayo is nasa relasyon ngayon, na tipong nagloloko pa rin ang inyong mga partner, hindi niyo sila deserve. Okay, hindi nyo sila deserve. Para sa akin, mas maganda na yung mag-isa kaysa magkaroon ka ng partner na toxic. Mas maganda na yun yung wala kang, alam mo yun, wala kang obligasyon. Yung tipong wala kang iniisip, wala kang sakit sa ulo. Kaysa dun sa may asawa ka nga, may partner ka nga, may kasama ka nga, sakit naman sa ulo. Okay? Tumakbo yung oras mo, yung buhay mo na dyan na lamang. Okay, lahat tayo deserving nating maging masaya. Okay? Lahat tayo deserve natin na magkaroon ng maayos na pamilya, maayos na relasyon. Pero kung napipili ninyo, manluloko, bakit niyo panghihinayangan? Pinatawad ninyo, binigay ng second chance, ganun na naman. Iwanan ninyo. Mag-no contact rule kayo. Yan yung sagot dyan. Kayanin po ninyo, kamamay, hindi ko kaya Nag-no contact rule ako, 1 linggo lang, tapos ako rin nag-message Mga kamamay, kung mag-no contact rule kayo, at hindi nyo kakayanin, at nasimulan nyo na, huwag nyo nang balikan. Hindi lang kayo re-respeto ng mga yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap ang no contact rule. Pero kaya, alam ko, mahirap ang no contact rule, pero kailangan yung gawin. Pilitin. Tiisin. Labanan ang damdamin. Kasi, labanan ng isip at puso yan Kaya please, mga kamamay, kung hindi na kayo nare-respeto, patuloy pa rin ang pagluloko, okay, step backward kayo. Step backward. Para sa inyo rin yan, mga kamamay. Wala tayong panahon sa mga taong ganyan. Sa mga taong ayaw magbago, sakit sa ulo yan. Stressful yan. Daladala nyo yan hanggang sa huling hininga ninyo. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga payo and tips
Tukol sa ating mga buhay pag-ibig, and hopefully sana kahit papaano, magawa nyo po, may apply nyo po. Kasi yung iba talaga, hindi kinakaya. Kahit nasa kalagitnaan na sila ng proseso, sumusuko pa kasi nga gawa ng puso. Please, kayanin po ninyo. Nagbigay na po ako ng mga step-by-step procedure kung paano nyo magagawa. Kapag tatagumpayan, kayanin po ninyo. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.